Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs or Cross Watchers. Ito yung reading mo for October 10 to 15 or onwards. Kahit tapos na yung petsa na yan, no? As long as nakaka-resonate ka, timeless reading naman ito. Maraming salamat Aquarius. Kung matagal ka ng taga-subaybay or bago, maraming salamat din and shoutout sa mga nag-avail ng subscription, membership. Naka-flex po yung mga names ninyo. Kayo ay honorable mention sa dulo netong reading. Sa mga interesado naman magpa-personal reading sa akin, panoorin nyo hanggang dulo. Nandyan lahat ng info or nakasulat sa description sa itaas or sa ibaba. Ayan. Shoutout na lang din sa lahat ng mga kababayan natin abroad na masugid ding nag-iiwan ng mga comment at nanonood. Pati rin syempre yung mga nandito, of course. Yan. Hindi ko na mabanggit lahat, no? Pero usually nakikita ko Italy, US, UK, Saudi. Ayan, may mga nakita ko Kuwait, Hong Kong, Riyadh. Yan yung mga nagko-comment dito. So, meron ka ditong key. Pasensya na, may nagko-concert na aso sa labas. May child. Sight. Siyempre, hindi magpapakabog yung love life ni Aquarius. Kuha tayo dito ng tatlong cards para naman sa latest chika about your love life. Meron kang chemistry. Hoy, may chemistry daw. O, hindi pa tapos mamaya. Tingnan muna natin. Confusion. Ano pa? Detachment. Andyan. Simula na tayo muna dito sa iyong overall energies. So, unang-una meron kang susi dito. Mukhang may something ka na madidiscover. Kasi pag nakita natin yung susi, yan yung pinaka magbubukas sa'yo eh. Para mag-gain ka ng access dito sa isang bagay. Gaining access, finding a solution to a problem. Basta meron kang mahahanap dito na yun yung pinaka-solution. Diskarte man yan, o ano man. Merong pwedeng may matutuklasan ka. Masusolve na puzzle or mystery. O, kasi may ma-unlock na. Ayan na yung kasagutan, no? Kung ano man itong tinutukoy ng susi niya. Yan yung pinaka-answer dito sa iyong situation. So, yun yung dapat mo ma-figure out. Ano yung kailangan mo para makuha mo yung ganito or ma-unlock mo yung ganito or makuha mo yung answer. Minsan, this is also a sign ng pagiging vulnerable, pagiging open. No? Ibig sabihin, ano ka? Willing ka, interesado ka, or open yung puso mo, open ka to new ideas, new experiences, etc. Okay? Basta, meron something na ma-unlock dito. Makukuha mo yung sagot dyan this week, or ma-unlock mo yan this week. May mga bagay related sa anak. Kung talagang literal na may bata dito, o baka may chikiting, as in maliit pa, or kapatid mo man yan, anak mo, or someone younger than you, someone who exhibits pagiging pagiging naive or innocent. Yan, pwedeng ikaw. Oo. Walang kamalay-malay eh. Wala siyang parang or pagiging newbie, yung tipong nagsisimula ka pa lang dyan, wala ka pang alam, no? Parang kumukuha ka pala ng experience, yan, first time mong maranasan yung ganyan, hindi mo pa alam yung mga ganito, ganyan, or hindi ka nag-iisip ng masama, yan, kasi minsan ito yung pagiging naive, yung hindi mo alam may nangyayari na pala, kaya lang hindi ka kasi nag-iisip eh, kumbaga wala sa bokabularyo mo yung ganun, no? Or pagiging youthful, pwedeng younger looking lang, kahit naman hindi talaga siya batang-bata. Talagang mukhang ano lang, yung
ano tawag dito, yung baby face, yun. Basta ano, mukhang bata. Oo. O baka may mga matters dito tungkol sa pag-aanak. Kung nagpaplanong magkaanak. O, ayun. O. Basta parang, ano eh, pagiging young at heart. Ayan, young at heart. Pagiging bata, or mas bata, or baka may anak talaga, or, ewan ko. Ay, may danger dito. Ingat ka. Aquarius, may ano dito. Anything na ano, pwedeng mag-cause ng ano sa'yo. Threat or danger. Mag-ingat pagdating sa mga sharp objects. Mag-warning sign ito na may danger na nasa kapaligiran mo this week. Or pwedeng prone ka, no? Prone ka sa danger. So, mag-ingat sa lahat. Mag-ingat yung sa accident, sa mga surgery, sugat, sharp objects. Meron ding mga bagay na hindi mo ine-expect. Mabibigla ka. Basta may mga biglaan ditong pangyayari. Kaya nga may warning dito. Pagdating sa love life mo, ito na yung inaabangan mo. Sinasabi dito, may chemistry daw kayo. Uy, kung sino man to ka-connect mo, may chemistry dito. Hindi mo pa naramdaman ito ngayon pa lang. Sa lahat siguro ng mga nakakonect mo, naging jowa mo in the past. Kumbaga, ito yung pinakamatindi yung nararamdaman. Sobrang intense ng passion. Kung ano man tong mga nararamdaman mo dito, Aquarius, or nararamdaman niya sa'yo, or pareho kayo. Sobrang intense ngayon ng mga nararamdaman niyo. So, this week, may mga ganyan, matitinding may mga nagbabagang may mga nagbabagang something sa inyo na itong person na ito this week. Yan. And basta matindi yung chemistry nyo. Kaya lang merong nako-confuse dito eh. Sino ba sa inyo to, no? Taas kamay nyo na lang kung sino sa inyong dalawa tong nako-confuse. Itong nakakapagtaka, kahit ako na-confuse, Aquarius, hindi naman sa pag-aano. Pero sinasabi kasi dito, oo, may chemistry kayo, nag-uumapaw nga yung passion nyo eh, masyadong intense, pero parang wala ba kayong label? Ano ba talaga standing nyo sa isa't isa? Ano ba talaga tawag dito sa connection nyo? So yan, ito yung nagbibigay ng confusion sa'yo or dun sa person mo. Hindi ko alam kung sino yung nako-confuse sa inyo or pareho ba kayong nako-confuse. Ano yung standing nyo sa isa't isa? Anong klaseng connection ba to? Pero andun yung matinding passion, no? Okay, hindi mawala-wala sa isip mo to. So, pwedeng wala kayong formal na relationship, pero andun na yung matinding attachment, yung matinding obsession or mga nararamdaman or pagnanasa nyo, nagbabaga, pero walang label. Nako-confuse ka tuloy. So, ngayon, natutorn ka, hindi mo alam. So, iniisip mo, ano ba yung tama? Ile-let go mo ba to? Kasi gusto mo magkaroon ng clarity eh. Yan. So, yan. Medyo, intense nga eh. Kaso magulo naman. Parang wala namang clear na, usapan. Ewan ko. Or commitment. Not sure. Ano pa? Kuha pa tayong ibang cards para sa kalagtagang mga messages. Meron ka full card dito. Meron ka high priestess. At meron ka ring ace of wands. So, pwedeng you're dealing with a Taurus, a Libra, or a fire sign. Kung meron ka niyan sa chart mo, may nakaka-deal ka dito sa situation mo. Ganyan yung mga signs nila. O baka si person mo may ganyan. Wow! Aquarius.
You have the potential. So, i-go mo lang. Sa tingin ko, pwedeng may panibagong chapter. Something exciting this week. Pwedeng may adventure, may mag-open na opportunity para sa'yo. Basta, ito yung something na dapat ine-explore mo. May new beginnings para sa'yo itong October 10 to 15 kung ano man. Andyan yung pagiging optimistic, andyan yung mga explore mo yung possibilities. Okay, andyan yung pwedeng na-excite ka or adventure kasi hindi mo alam kung ano yung magiging outcome or ano yung mga next na mangyayari. Pero willing ka. Willing kang pasukin to, willing kang simulan to, willing kang mag-explore ng opportunity possibilities. Andun nga yung pagiging optimistic mo and nagtatrust ka lang talaga. Trust ka lang dito sa Kumbaga blind faith ito Parang bahala na, ganun. Okay? May adventure. Malakas yung energy ng adventuring. And, pagdating dito, sa High Priestess mo. Okay. So, malakas ang instincts mo. Pwedeng you have a strong feeling about something na parang alam mo agad, no? Alam mo agad. Or kung sino man tong person na to, hindi siya nagsasalita pero alam niya, nalalaman niya, matalas pakiramdam. So, pwedeng advice lang sa iyo dito is maging maging aware ka dito sa iyong intuition. Maging mag-rely ka dito sa intuition mo. Let your intuition guide you. Yan, this week. Kailangan mo mag-take action, Aquarius. I-grab mo ito kung may opportunity talaga sa'yo. October 10 to 15. Pwedeng may simula talaga, ayan, start na ng bagong job ba ito? Start na ba ito ng bagong project or bagong hobby, etc. or bagong relationship, hindi ko alam, or bagong connection. Basta merong something na magsisimula this week. Very energetic, very inspired ka. Andun talaga yung urge mo na na kumilos. May ma-accomplish, no? Very inspired, very energetic. Okay? Kuha pa tayo ng ibang cards sa bilog na deck natin para alamin natin kung ano pa yung mga hindi mo ina-expect pero pwedeng may nang mangyayari. Hopya. Meron kang hammock dito. Ano pa? Ink pot, parrot, ram, bread. Mahilig ka ba sa bread or may negosyo ba kayo na bakery? O nagtitinda ka ba ng mga ganyan baked items or goods? At may old man dito. Sige. Pag-usapan natin ano ba itong meron dito. So, unang-una itong hammock. Sinasabi dito, ayan, pwedeng may vacation. Magte-take a break ka daw itong October 10 to 15. Naka-leave ka ba? Or magli-leave ka pa lang? Meron ka bang agenda like gusto mong magpahinga lang sa bahay or magbakasyon somewhere? Pwede naman. Ito naman ay pwedeng hindi lang literal na may pupuntahan ka na bakasyon. Pwede rin namang hindi physically yung pagbabakasyon mo. Like mentally, gusto mo munang makapahinga isip mo. Muna yung ano ba tawag dito? Ano ba tawag dun yung i-disconnect mo muna yan. I-disconnect mo muna yung isip mo sa ibang bagay and magpo-focus ka muna sa relaxation or taking a break. Ayan. Pwedeng pagpapahinga ng katawan, pagpapahinga ng isip, or bakasyon. Time out muna, time out. Time out muna sa stress, sa trabaho, or kung ano man yung gusto mong i-time out muna dyan. May mga masosolve ka ring problema, kung may mga conflict, problema, mareresolbahan yan itong October 10 to 15.
At may madaldal dito, chismosa, kung sino man tong tinutukoy ni Parot, no? I-chismis ka daw niya, lalong-lalo na kung may mga sinabi ka dito na sikreto mo or kung ano-ano mga information. So, alam mo na ha, may Parot. Meron daw matigas ulo. Sino ba to? Ikaw ba to? Or you are dealing with someone na may katigasan ng ulo? Hindi lang yun, may pagka-aggressive din. O pwedeng ang zodiac sign niya ay may sungay like Capricorn or Aries or Taurus. May tinapay dito yung sinasabi ko. Pero ang ibig sabihin nito is a period ng pagiging kumpleto, abundant. Prosperity and abundance. Yan. Lahat ng mga needs mo nandyan. O, provided. Itong October 10 to 15. May sapat. O, diba? At ito na yon yung may makakadil ka sa na mas matanda sa'yo, pwedeng lalaki. Dealing sa relationship with an older man, romantic man or hindi. So, Aquarius, ayan yung reading mo. I hope nagustuhan mo. Saan makatulong sa'yo to. Take care, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.